Bago ang lahat, luma muna. May headline lang si Sham na hindi kukunin ng Golden State itong si Dwight Howard. Pero dito na tayo sa topic. Kung titingnan ang roster ngayon ng Lakers, nasa 20 players pa sila, kasama ang two-way contract at Exhibit 10. So hindi pa sigurado yung iba dyan dahil magbabawas pa talaga sila ng players. Ito siguro yung hindi nyo mapapansin sa lineup ng Lakers. Tatlo sa top 10 ng draftees noong 2019 nasa kanila. Number 8, 9, and 10 si Hachimura, Jackson Hayes at Cam Reddish. So sa malamang yung iba, alam na yon. Meron din tatlong highest pick ang Lakers sa mga nakaraan draft. Si LeBron at AD number 1, si D'Angelo number 2 pick. Ang hidden gems naman sa Lakers, meron din silang tatlo na best undrafted players sa mga nakaraan taon. Ang matatag talagang best player na undrafted ngayon si Fred VanVleet ng Houston Rockets. Pero sa Lakers, andon si Gabe Vincent na hindi siya napili ng 2018 draft pero naging stable member siya ng Miami Heat. Nakapasok na rin siya sa finals. May career average siya ng 7 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Ang best season niya pa yung 2023. Isa sa mga player na naging vital piece ng Miami sa kanilang playoff run. Nagamit siya ng maayos sa Miami during sa stay niya doon. Ngayon dito malalaman kung ang isang undrafted player tulad nitong si Gabe Vincent na maganda nilaro sa ibang team ay kung gaganda rin ang laro sa isang malaking market team tulad ng Los Angeles Lakers at kung magkakaroon din siya ng malaking impact. Yung ikalawa doon si Christian Wood. Hindi siya napili ng 2015 draft. So sa malamang yung iba sa inyo alam na ang story niya dahil marami nang gumawa ng content. So nagpalipat-lipat siya ng team dati hanggang napunta siya sa Detroit noong 2020 season at isa din siya sa mga player dati na pinag-agawa ng 2020 pre-agency kung saan nga napunta siya sa Houston. Sa unang taon niya doon, meron siyang 21 points, 9 rebounds at 1.2 blocks per game. Isa din siya sa mga contender noon na manalo sana ng Most Improved Player at potential All-Star din noong 2021. Yun nga lang, nagkaroon siya ng injury at hindi niya nakuha yung required games. Sa taon din na yun, ang kalaban niya kasi sa Most Improved Player si Julius Randle. Naging All-Star yun na merong average na 24 points, 10 rebounds at 6 assists per game. Nag-average na rin si Christian Wood ng double-double noong mga 2022 season dito sa Houston. Nung pagpunta naman niya ng Dallas, ginawa siyang second unit, meron pa rin siyang 16 points at 7 rebounds per game. Sa stats, interesting kasi doon na makita kapag nagkasama si AD at itong si Christian Wood ng mahabang minuto. Dahil hindi mo matatawag talagang traditional big man si Christian Wood dahil meron siyang 38% mula sa 3-point area since Detroit days niya. Yung ikatlo, si Austin Reeves. Wala na sigurong introduction doon. Last season na matrade si Westbrook, si Austin Reeves ang naging 4th leading scorer ng Lakers. 13 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Sa nakaraang World Cup din, ikalawa siya kay Dennis Schroeder sa buong tournament na may mataas na points per game via isolation play. So ayaw walang majinx pero posible kasing ilagay ulit siya sa starting unit kasama si LeBron at si Anthony Davis. Nag-i-improve pa talaga siya. Crowd favorite din si Reeves na makakuha ng award next season at isa nga dito yung most improved player. Ang isa pang bentahe kasi nitong si Austin Reeves, mataas ang kanyang efficiency rating. 52% siya sa field at 39% mula sa 3-point area last season. Almost 3-point shot din siya per game. Kung ang tatlo na undrafted player ay magamit talaga ng maayos tulad ng teams na pinanggalingan nila gaya ni Christian Wood at Gabe Vincent plus combine mo pa si Anthony Davis at si LeBron, tingnan natin kung hanggang saan talaga yung maaabot nila.